tunay at dakila, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, ang pag-ibig mo'y wagas sa walang katapatan. Sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Sa aming buhay, Papurit pagsamba, papurit pasabay, iyanan. bukas noon, ngayon, magpakailanman. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Walang O Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasama. Yes, Lord. Patuloy ka naming aawitan at pupurihin, Panginoon. Awitan kita at pupurihin, O Panginoon, Panginoon. kay buti mo sa amin. Kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasama. Yes, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming aawitan at pupurihin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa O aawitan kita, Panginoon, at pupurihin. Hallelujah. awitan kita
you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai, I will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Praise God, praise Yahweh, praise Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words could change a man, they just could not understand. Your words also work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Praise God, praise Yahweh, praise Jesus. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Hallelujah. Amin, Diyos na dakila, Diyos na mabuti, Diyos na mapagpala. Salamat sa iyong pagsama at paggabay na makarating ang bawat isa ng maluwalhati at ligtas, punong-puno ng pag-asa at pagkitiwala na alam namin pagpapalain mo ang bawat isa. Salamat dahil sa ika-18 taong anibersaryo ng gawain mo ngayong hapon, muli naming mamalas at maranasan ng iyong kabutihan at kapangyarihan. Patuloy na tanggapin ang biyaya at pagpapala batay sa iyong pangakong pagpapalain ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Ngayong hapon, samahan mo po kami. Pagpalain ang bawat bahagi ng gawain kinakdamo sa dakong ito. Pagpalain lahat ng tinawag mula sa manggagawa, mga awit, manunugtog, sa mga instrumentong ginagamit mo, maging sa aming technician, aming kalalagayan, mga kabataang narito. Ano man ang aming kahilingan, alam namin pagpapalain mo kami. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod, gamiting daluyan ng salita at kapangyarihan. Higit sa lahat, aming dalangin pagpalain mo mga salitang mapakikinggan namin na magkaroon ng buhay, kapangyarihan upang iti magpala sa aming lahat. Magbigay ng katiyakan ng kaligtasan at tagumpay. Higit sa lahat, magbigay ng kagalingan sa may karamdaman. Patuloy ito magdulot ng kapayapa at kagalakan sa aming buhay. Aming Diyos, salamat po. Ngayon palang inaangkin namin ng lahat ng ito'y may katagumpayan. Kaya sa iyo po ang papuri, panangal, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, Sister, brother, brother, happy happy 18th years 18th years anniversary. anniversary. Anong sagot? Amen. Sino po yung gusto Glory ng to God. makinig ng salita ng Diyos? Basahin ko po muna, no? And then after that, itatas natin yung mga prayer request. And our gospel reading for our healing message will be taken from the Holy Gospel according to John, chapter 5, verses 1 up to 9. Makinig po kayo at meron ho magandang mensahe ang Panginoon. Are you with me? Sige po. Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig, may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming mga sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Inihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig, ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw, ang tubig ay gumagaling anuman ang kanilang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 ng taong may sakit at siya'y nakita ni Jesus, alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Brothers and sisters in Christ, give Him praise. Palakpakan natin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Itaas natin yung mga prayer request. Sa aming sama-samang panalangin aming Diyos, iunat mong iyong kamay at pagpalain ng bawat isa, touch them, bless them, anoint them. Lahat ng mga naisulat, hindi man laman ng aming puso. At alam namin, Panginoon, you are omniscience God. You are all-knowing God na nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya yung hindi man ho nagsulat, pero alam ko, Lord, nababasa mang laman ng aming puso at isip. Kaya ngayon lang, dalangin namin sa aming sama-samang panalangin, pagpalain mo po ang lahat ng ito na magkaroon ng katuparan at kasagutan. At tinitiyak namin, ito'y dadalhin namin sa aming pag-uwi ng siksik, liglig at umaapaw. At ay aming inaangkin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Come on, give Him praise, malakas na palakpak. Yung malakas na palakpak. So para walang distraction, habang kinukuha yan, siguro mawit tayo ng 1 o 2 awitin. Para at least, hindi, kasi kung paupoy ko kayo, may umiikot para kunin ng prayer request, mas maganda na sigurong sumasayaw tayo. Amen? Sige po, palakpakan ng malakas ang Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, Kayang-kaya niyang gawing lahat. ang anan Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, Kayang-kaya niyang gawin lahat. talaga, kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya tayong pagpalain ng Diyos, amen. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasa, higit pa sa iyong ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay ang gabi niya. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya,
Diyos, amen. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, hinihiling. Ibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay ang gabi niya. Itaas ang mga kamay, itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay, nabuhay ang ating Diyos, si El Shaddai. Itaas ang mga kamay, isigaw ng sabay-sabay, nabuhay ang ating Diyos, si El Shaddai. Come on, itaas ang mga kamay, ang mga kamay, isigaw ng sabay-sabay, nabuhay at sino? Si El Shaddai. Itaas ang mga kamay, isigaw ng sabay-sabay, nabuhay ating Diyos. Kayang-kaya tayong pagpalain ng Diyos, amen. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, hinihiling. Ibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay ang gabi Bisan niya. pa, itaas ang mga kamay. Itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay. Ano? Nabuhay ating Diyos. Sino? Si El Shaddai. Itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay. Nabuhay ating Diyos. Si El Shaddai. Kayong lahat, bisan pa, itaas ang mga kamay. Itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay, nabuhay. Sino? Si El Shaddai. Itaas ang mga kamay. Isigaw ng sabay-sabay, nabuhay ang ating Diyos. Si El Shaddai. Nabuhay ang ating Diyos. Nabuhay ang ating Diyos. Si El Shaddai. Nabuhay ang ating Diyos. Nabuhay ang ating Diyos. Sino? Si El Shaddai. Are you blessed? Amen. Gusto pa ninyo? Amen. Naniniwala ba kayong kasama natin ng Diyos? Amen. Sino naniniwalang mabuti ang ating Diyos? Amen. Talaga? Sige, isang awitin pa. Maestro, alam mo ba yan? Kay buti ng ating Diyos. Ba't lagi mo nakakalimutan kahapon kinanta lang natin? Ha? Anong Wednesday? Wednesday ba yun? Sige. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Ulitin natin. Buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa iyo. Sa Kanya. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Sa lahat. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Bisan pa. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Talaga? Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak ang mga kamay.
buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Come on, ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. At ikaw ay sabayan mo ng inda. At sumayaw-sayaw. Ipahayak mo kapatid. Na kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Sa huling pagkakataon, ipalakpak. Ipalakpak ang kamay. At ikaw ay sabayan mo ng inda. At sumayaw-sayaw. Ipahayak mo kapatid. Na kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Sabi niya, more, ito pa lang, hindi nyo na alam. Pag kumanta tayo, marami yan. Amen? Okay, so malakas na palakpak. Please be seated. You may be seated now. Sige ho, pwesto na kayo dito. Kinig na ho kayo. Pare-pareho tayong hindi pa kumakain, huwag kayong mag-alala. Okay, ako'y magsisimula na. And for the start of my sharing, or talk for our healing message, first of all, I would like to share with you the title, according to our gospel. And the title is there anyone to help us? Everybody say, is there anyone to help us? Sa inyong palagay, meron pa ba talagang nakahandang tumulong sa atin sa panahon ng kasawian, ng kalumbayan, ng matinding kahirapan, ng matinding krisis sa buhay? Alam niyo ang pinakamasakit, hindi lang yung nasunugan ka eh. Hindi lang yung dinaanan ka ng malakas na bagyo at baha. Ang pinakamasakit, hindi lang yung namatayan ka ng mahal sa buhay. Alam niyo ang pinakamasakit? Yung matapos mangyari yan, wala hong taong lumapit sa iyo para tulungan ka. O nagmagandang loob para tulungan ka. That's why I'm saying, is there anyone to help you? Meron pa bang nais na tumulong sa iyo? Minsan down to earth, yung alam mo you are alone. Ang dami namang tao sa paligid, pero parang walang taong nakakaintindi ng kalalagayan mo. Kanino ko po ba nakita itong gospel na itong istoryang ito? Nakita ho ninyo yung mama, 38 years paralyzed. Maraming taong may sakit, bulag, pilay at paralitiko. Alam niyo po, dehado siya sa laban. Kasi kapag bumababa ang anghel ng Diyos para kalawkawin yung tubig doon sa portico or Bethesda, or Bethsaida, yung bulag nakakatakbo. Tama ba? Yung pilay nakakatakbo rin kahit dandahan. Yung paralitiko, he is a paralyzed, living dead, buhay na patay, sign of hopeless. Umaasa lang siya doon sa mga taong tutulong sa kanya. Hello? Pero may napansin ba kayo? Kung sino yung hopeless, kung sino yung walang inaasahan, siya ang nilapitan ng ating Panginoon. Hello? Kinig ko kayo. At maganda ho ito. Alam niyo ako kasi, sa totoo lang mas gusto kong mag-first talk kaysa healing. Kasi, ang attender natin pare-pareho. Hindi ho ako pwedeng mag-ulit. Pag nakita ko si Sister Vicky, patay na sabi ko, hindi ako uulit kasi nandyan si Sister Vicky. Kasi kahit saan nandoon yan. Gusto ko kasi, iba rin yung napapakinggan niya. Tama ba? Kung baga sa pagkain, iba yung putahe.
Hello? Amen? Lalo pa kapag nakita ko po yung attender, attentive, nakikinig. Kaya nga, mapapansin nyo, nang lapitan siya, ito yung maganda rito eh. Alam ni Jesus na matagal na siyang may sakit. Ito po yung katangian ni Jesus, kaya nga akala mo walang nakakaalam ng ating kalalagayan? Akala ho natin walang nakakapansin sa atin? Akala ho ba natin walang tumitingin sa atin, walang nagmamahal sa atin, katulad ng paralitiko na ito? Sa totoo lang, kahit i-abandon ka ng maraming tao, basta alam mo may Jesus na nagmamahal sa'yo. Amen? Dito ako, nahihirapan ka eh. Okay. Okay, makinig ho kayo. Are you with me? Sige ho, ako naman, pwede ko naman tapusin ito eh. Nakolekta na yung love offering, okay na yon. Kaya lang ako po, hindi ko tinitikis ang Diyos eh, pagdating sa salita ng Diyos. Kasi hindi rin naman ako tinitikis ng Diyos pagdating sa oras ng pangangailangan. Dumarating siya sa panahon na kailangan natin, hindi sa panahon na gusto natin. Kaya kahit sabihin mo nagtatagal yan, okay lang, kasi baka hindi mo pa kailangan. Pero wag ka, pag kailangan mo, magugulat ka na lang, darating yung tulong ng Diyos. In His time, di ba? You make all things beautiful. In His time, Lord, please show me everything. Every day ba yun? Di ba? In His time, sa panahon na gusto ng Diyos, sa oras na gusto ng Diyos, hindi sa oras na gusto natin. Now, balikan ho natin. At ito, nagsisimula na ho ako kasi kumakain na ho tayo ng oras. Although tinanong ko ho yun dyan sa CDCP, anong oras ba yung last trip nyo pa Manila? 7 p.m. Pero sana naman 6, andun na ho ako kasi may radio ako every Saturday. Amen? Kaya limado ho kayo, matutulog na lang kayo pag uwi nyo. Ako mag-aaral pa ng topic. Kasi may broadcast po ako pag Saturday. Amen? Pero mabuti ang Diyos. Sabi ng iba, pag daw lagi kang puyat, pag lagi kang pagod, papayat ka raw. Ako laging puyat, laging pagod. Hindi man ako napayat. Gusto ko nga pumayat. Mabuti na lang may isang nagpapalakas sa akin. Sabi niya, wag kang papayat kasi mas gwapo kapag gaganyan ka. Diyos Marios. Buti na lang bumawi. Amen? Kung sinabi niyang hindi ako gwapo, magpapapayat talaga ho ako eh. Hindi, joke lang. Balikan natin, ayoko na sanang mag-joke, kaya lang, yun ho talaga ako eh. Amen? Kahit minsan nasa ganun lang tayong usapin, ni maaring hindi ho tayo kailangan maging masaya. Para hindi ho kayo antukin. Pero makalimutan nyo ha, workers, we have a general meeting and retreat this coming Monday. Bulaon. Meeting. General meeting and retreat. Maganda ho yung retreat natin. Amen? Strengthening of our faith, pagpapalakas, pagpapasigla ng pananampalataya kasi marami talaga sa atin hindi na katulad ng dati. Amen? Niwala ho kayo, iba yung noon sa ngayon, pero ang Diyos hindi nagbabago. Mahalaga ho yung mapasigla ang ating pananampalataya. At siyempre ho, mahalaga din yung meeting regarding for our 33rd anniversary ng PFCC Pampanga. Hindi ko kasi pwede yung magkikita na lang ta anniversary, pero ano yung tungkulin mo? Tama ba? Ano yung dadalhin mo? Ano yung susuotin mo? Anong gagawin mo? Wala. Kaya mahalaga ang meeting. Okay? So balikan natin. Heto na ho. Sabi ng Panginoon, can you imagine, ang kinausap ng Panginoon, sabi doon maraming bulag, maraming pilay. Pero bakit ang nilapitan nyo yung 38 years na paralyzed? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Panginoon, hopeless na yung tao. Kaya nga sa totoo lang, maniwala ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? No? Huwag mong sabing walang nagmamahal sa'yo, walang lalapit sa'yo, walang nakakakita ng kalalagayan mo. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Alam niyo, sagot niya, gustuhin ko man. Wala naman hong nagdadala sa akin o naglalapit sa akin doon po sa portiko. Bago pa man ako makarating, wala nang himala. Kaya sabi ni Nora Honor, nang magkita ho kami sa Australia, walang himala. Ang himalay na sa puso ng mga taong nananalig sa kanya. Nakapila ho yun. No? Maliit lang siya, morena, pero maganda talaga. Simple lang. Hindi naman siya kilala ng mga batang Australian. Siyempre kami.
Amen? Nagpa-pray over kasi nga, nasira yung kanyang boses. Kaya hindi na siya kumakanta nung bumalik siya. Acting na lang ho siya. Kaya alagaan nyo yung golden voice nyo, ha? Kung mayroon kayong golden voice. Ako hindi ko na inaalagaan to kasi hindi naman golden. Kasi alam nyo, nakakahiya yung sabihin kong nasira ang boses ko. Dahil isa lang sasabihin mo, wala namang sisirain sa boses mo. Kaya kayo, ang dapat mag-ingat ng boses na yan. Amen. Okay. Is there anyone to help us? What is the answer? Sa panahon ng may problema, sa panahon ng may karamdaman, sa panahon ng krisis, ng bagyo, meron pa bang nais tumulong sa atin? What is the right answer? Yes or no? Yes. Yes. Totoo. Kaya hindi ho tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo magdamdam. 38 years, can you imagine, alam ni Jesus, matagal nang may sakit. Itong maganda. Baka naman ho, yung mga taong ayaw magtumulong sa kanya, hindi alam kung ilang taon na siya. Ang mas maganda rito, yung alam ng Diyos yung ating kalalagayan. Alam ng Diyos yung ating problema. Alam ni Jesus kung ano yung ating sakit. Bakit? Kasi alam natin, pag siya ang nakakaalam, may katiyakan na ito po'y may solusyon para sa atin. Now, I'm going to start now to share with you. Ayan. Kinig ho kayo. The first one, brothers and sisters, is there anyone to help us? Yes, because there is one who understands our hearts. Everybody say, there is one who understand our hearts. Mayroong isa na nakauunawa, nakakaalam, nakababasa ng ating puso, ng ating kalalagayan. And who is this? Jesus. Si Jesus. Kaya pansinin ho ninyo, alam ni Jesus na matagal na siyang may sakit. Ito yung maganda, yung alam ng Diyos. Alam ni Jesus yung kanyang kalalagayan. There is one who understand our heart. May nakakaintindi, may nakauunawa ng kalalagayan ng ating puso. Kaya kung ikaw po'y hopeless, nalulumbay, sa lang sabihin mo, alam ng Diyos ang kalalagayan ng puso mo. Kung meron kang broken-hearted, nasawi, nabigo sa pag-ibig, ang problema kasi ikaw lang nagmamahal. Labis kang nagmamahal, pero ang problema hindi ka naman niya mahal. Kaya sa susunod na magmamahal ka, yung alam mo na ang mamahalin mo, handa ka rin niyang mahalin. Na nagsasakripisyo ka pero handa rin siyang magsakripisyo para sa'yo. Mahirap kasi ikaw lang nagsasakripisyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kikinig ba kayo? Gusto niyo bang ituloy ito? Sabi ko sa inyo, kanina pa lang tapos na, may joyful na tayo, dahil taas na yung prayer request. Tapos na ho ang gawain. So yun, nasa akin ho ito, itutuloy ko hindi. Pero gusto ho ninyo. There is one who understands our heart. You know why? Because God, brothers and sisters, God knows our heart. Kasi alam niya ang kalalagayan ng ating puso. Bakit po? Kasi ang tinitignan ng Diyos hindi yung panlabas na anyo, kundi ang puso ng tao. Kaya nga nang si Saul ay papalitan na maging hari, inutusan niya si Samuel, pumunta sa bahay ni Jesse at yun ang tatay ni David. Bago siya maging hari, ang unang dumating ay sino po? Yung kanyang kuya na si Abinadab o si Eliab. Nang makita niya maginoo, matikas, matangkad, malaki ang katawan, di naman kami nagkakalayo. Sus Mariosep. Wow. Nang makita ni Jesse, ano sabi niya? Siya na siguro yung papahiran ng langis na papalit na maging hari kay Saul. Pero anong sabi ho? Tingnan nyo, 1 Samuel 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao, panlabas na anyo. Ngunit ang tinitignan ko'y puso. No? At tinitignan ng tao ay panlabas na anyo, ngunit puso ang tinitignan ko. That's why I'm saying God knows our heart. The second one, God knows our needs. Because He is all-knowing God. He is omniscience God. Pag sinabing, yung omnipotent, powerful God. Pag sinabing omniscience God, He is all-knowing God. Pag sinabing omnipresence God, kahit saan naroon ng Diyos. Tama ba? Nag-iisa ka, naglalabas sa bahay, na walang pamilya mo, hindi ka nag-iisa, He is with you.
Kasi pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Ako po, experience ko yan. Sa dami ng mission ko kahit sa ibang bansa, napatunayan ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Lagi ho ko nagkakaroon ng problem pag ako'y magpapasok ng bansa, Hong Kong, Malaysia, Australia. Sana itong January tuloy-tuloy nawa. Amen. No? Hindi ko sasabihin sa inyo kung saan bansa na naman. Amen. Malay nyo sa Afghanistan. There is one who knows our needs. Kaya nga, in Philippians 4:19, 3:19, sabi ho doon, 4:19, and my God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Alam niya ang laman ng puso mo. Alam niya kung anong kailangan mo. Tama ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ibinibigay ng Diyos hindi yung gusto mo, kundi kung ano ang kailangan mo. And God knows, brothers and sisters, who we are. Kilala ka ng Diyos. Amen? Siya ang nakakaunawa at nakakakilala sa atin kung sino tayo, kung ano ang ating kalalagayan. The second one, there is one who will share our sorrow. Meron pong isa na nais pong tumulong, makibahagi sa panahon na tayo pinalulumbay at nalulungkot. Alam niyo po, ang paralitiko, paralyzed. Paralitiko to, di ba? 38 years. Kasi hindi pala leprosy. Ang leprosy, ketong. Mahirap mag-English na. Kala ko yun eh. Sila po ay lonely people. Malungkot. Hello? Kaya tayo siguro kahit diabetic, may sakit sa puso, nakakalakad tayo, nakakatindang gawain, nakapagpupuri. Tama ba? A little bit lang siguro yung lonely. Pero ito, kaya nga, ang paralitiko, 38 years paralyzed, can you imagine? Living dead, buhay na patay, hopeless. Hindi ho siya masaya. Alam ng Panginoon yung kanyang kalalagayan. Hindi lang karamdaman, malungkot siya. At alam nyo, kaya nilapitan ng Panginoon, tandaan ho ninyo, kaya tayo tinawag ng Diyos, kasi gusto ng Diyos i-comfort tayo. Kaya nga John 14:27, peace is what I live with you. Bago siya umalis, mag-iiwan siya ng kapayapaan. Kasi ayaw niyang malungkot ho tayo, nalulumbay. Gusto niyang masaya tayo at magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan o kapayapaan sa buhay. Amen? Yun ho yung gusto ng Diyos. God, sinasabi ho dito, no? He knows, brothers and sisters, sabi ho dito, God knows who we are. There is one who will share our sorrow. Kaya nga kung ikaw po ay overload, ipasa Lord mo na lang yung lahat ng problema. Amen? Sabi ho dito, no po, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya. Alam niyo po ba yung babaeng balo na nasalubong ng Panginoon sa bayan ng Nain? Alam niyo po bang ibig sabihin ng Nain? Beautiful place. Pag sinabing beautiful place, lugar na maganda, kaaliw-aliw, kasiya-siya. Pero masasaya ka ba? Liligaya ka ba kung namatayan ka ng asawa, namatayan ka pa ng anak? Wala nang magpapasaya sa iyo, wala ka nang uhugutan ng lakas. You are alone. Pero nang masalubong ng Panginoon, umiiyak siya eh. Di ba? At anong sabi ng Panginoon doon sa babaeng balo? Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Di ba sabi niya, huwag ka nang umiyak? Hello? Huwag ka nang umiyak. Ikaw ba naman, buti na lang, hindi niya sinagot ang Panginoon. Ikaw ba naman ang mamatayan ng asawa, namatayan ka pa ng anak, hindi ka ba iiyak? Pero alam nyo, pwede nyo sabihin, nagkatagpo. Pero sasabihin ko sa inyo, minsan magpasalamat tayo sa mga nangyayari sa atin. Dahil sa kalungkutan at kasawian sa problema, nakakasalubong natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Siguro kung hindi tayo nagkakasakit, wala hong nagsisimba. Tama? Siguro kung wala tayong problema, hindi tayo nag-El Shaddai. Pero tandaan nyo, tinawag tayo ng Diyos sa isang dahilan, lahat tayo may problema. Kasi gusto ng Diyos tulungan tayo. Tama po ba? Abangan nyo ho, sa Huwebes anniversary ng Santo Tomas, meron ho tayong magandang pag-uusapan doon. Inimbitahan ko ho kayo.
Ang lahat ng papasok doon, pagpasok niya pa lang ho, may 500 na kayo. 500 na palakpak. Binawi pa. Okay na sana eh. Okay na eh. Siyempre, maganda yung gano'n, yung paglingkod ng Diyos, totoo yun. Di ba? Mangyayari yan. No? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Webes nga ba? Hindi ako nagkamali? Webes? Okay, Webes. Sa Webes. Kasi mamaya announce ako ng announce. Pasensya na ho kayo. Tumatanda na ho ako, medyo malilimutin na ho ako. Amen? Lumalabo na rin ang mata ko. Pag nakakasalubong ko ho, may utang ako, nakakalimutan ko. Brother, ay sino ho kayo? Nakalimutan ko kung sino kayo. Kasi may utang ho ako. Jesus, Maria Joseph. Pero pag magbibigay ng blessing sa akin, may ibibigay na blessing. Malayo pa, kilala ko na. Ay, ano ba yan? Burihin ng Panginoon. Baligtad. Amen. Kasi ikaw, kita mo, buti pala umaatin ka ng prayer ng andiyan ka sa unahan ngayon. Okay. So there is one who will share our sorrow. At sino po yung nais makibahagi sa ating kalungkutan? Sino? Si Kristo. Because Jesus is the Prince of what? Peace, the source of joy. Tama ba? Gusto niya masaya tayo. Kaya nga sabi niya, Philippians, sa 4 verse 4, magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo. Kinakanta natin yan, rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice, rejoice. Di ba? Masaya, kahit may problema. Amen? Okay. Pag nalaman niyo ang buhay ko, maniniwala ho kayo, na ini-enjoy ko lang ho ang paglilingkod sa kabila ng marami akong problema. Amen. Hindi lang ako nagkukwento sa inyo, kay Lord ko na lang kinukwento. Alam niyo na ho yan. Amen. Okay, balikan natin. Third, there is one who will share our burden. Everybody say, there is one who will share our burden. Meron pong isa na nais hong makibahagi sa ating mga pasanin. Kaya nga Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin lahat ng napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Sa totoo lang, akala ba ninyo kawalan ho sa atin yung tumugon tayo sa panawagan ng Diyos? Mali! Akala mo malaki ang nawala sa iyo kasi nagsara ka ng tindahan, hindi ka pumasok sa trabaho? Mali pa rin. Ano ba yung nawala sa iyo? 500 isang araw? 400 isang araw? Yun lang yung iniisip mo, yung nakapagbenta ka ng 1,000. Sa 1,000 nabenta mo, hindi mo naman tubo yun, benta lang yun. Parang yung pamangkin ko, sabi niya, kuya, kumikita kami ng 5,000 doon isang araw. Wow, talaga? 5,000 kinikita nyo? Ay, wag na kayo magtrabaho, magtinda na kayo. Teka, magkano ba benta nyo? 5,000. Hindi yan kita, benta. Hindi ho yun kita, benta ho yun. Sa 5,000 ba kang kinita mo doon, 200 lang. Kasi tumutubo ka lang ng piso, 2 piso. Tama po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga nagtitinda, hindi ho kita yun, benta lang ho yun. Nagpapatong ka lang ng piso, 2 piso. Kaya sa 5,000, 10,000 benta mo, sabihin na natin meron kang 300, 500. Tama ba? Hindi na rin masama, pero hindi yun ang kita, benta ho yun. Kasama puhunan doon. Tama po ba? Ako pa'y dating businessman. Nagtitinda ako ng balot tsaka mani. Ano ba yan? O bakit business din yun, sister? O talaga, oo. Balut? Bakit? Napasaya ko. Kaya lang yung mani, hindi ko na sinisigaw. Ay ako sigaw, baka sabihin mo na naman mani. Okay, balik kayo talaga, oo. Masaya pala dito, no? Oh! Ikaw talaga, Sister Nancy, ha? Okay, there is one who will share our, burden. Kaya nga 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyong kakayanan. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan na tayo ng lakas. Brothers and sisters, kinig ho kayo. Kung meron tayong pasanin, tinatawag tayo ng Diyos,
Maliho doon sa isip nyo, yung lahat ng ating burden at pasanin, papasanin ng Diyos. Mali. Ano gusto mo, hayahay? Kaya pala maraming ayaw kay Lord. Kasi kung kailan daw siya naglingkod sa kandaming problema, tutulungan niya lang tayo. Hello? Makikishare lang siya sa pasanin. Kaya nga sabi niya, magaangang pasanin. Ibig sabihin, kaya mo nang pasanin kasi dalawa na kayo nagpapasan. Pero hindi sinabi ng Diyos, kukunin niya at aakuin niya ang lahat ng pasanin mo. Saka naman nakakita, pinasanan ni Jesus ang krus. Pati ba naman problema mo, papasanin niya. Kaya yun ho yung klaro, mali ho yun. Tinutulungan lang na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, tinitiyak ng Diyos kaya natin harapin ang problema. Pasanin ang mabibigat na pasanin. Sapagkat sabi niya, magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, may pasanin pa rin tayo. Tama ba? Kaya nga there is one who will share our burden and no other than Jesus. Alam niyo sa totoo lang, kung bakit minsan give up tayo, surrender tayo sa life, hopeless tayo, kasi mga mahal natin sa buhay, sa bahay, hindi na nakakatulong, nagpapabigat pa. Kasama pa, kung totoosin, dapat tulungan kang magpasan. Ang problema, pati sila pinapasan mo, tama ba? Yun ang problema, pasanin mo. Pero wag kang mag-alala. Kaya nga tinawag ng Diyos, gusto ng Diyos, makabahagi ang Panginoon sa lahat ng pasanin mo sa buhay. So there is one who will share our burden. Sabi ko sa inyo, maganda ho ito eh. Hindi ho sayang. Ako naman ho ay hindi tatayo dito nang hindi ho kayo mabibless. Amen. Another thing, there is one who heal our sickness and illness. Ang ibig sabihin, meron pong isa na nais hong magbigay ng kagalingan sa ating sakit o karamdaman. At sino po ito? Si Kristo. Hello? Sabi ng isang ng leprosy na, ito na yung totoo, Mark 1:40-41, Lord, if you want, you clean me. Sabi ng Panginoon, my will is to clean you. Ang kalooban pala ni Jesus, pagalingin tayo, hindi ho bigyan ng sakit. Nagkakasakit tayo dahil sa kasalanan, sa pagiging pasaway. Pero dahil mabait ang Diyos, kahit nagkasala tayo, dahil sa sakit, sa ating kasalanan, nagkasakit tayo, pero gusto pa rin ng Diyos, bigyan tayo ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. He is the great healer. Sabi nga, ang may sakit ay nangangailangan ng manggagamot. Tama ba? Alam nyo kanina, tinext ako ni Brother Larry kung ano raw yung itotok ko. Alam nyo, sa totoo lang, ang inihanda kong topic sa inyo, Sunday Gospel. Maganda sana yung ituturo ko sa inyo. No? Kaya lang, kasi first talk si Kwan, yun yata inihanda niya, pinagbigyan ko ho. Si Brother Perds na lang nag-talk. Pero kahit naman ulitin ko yun, iba naman kasi yung talk ko. Tama ba? Kaya lang, gusto ko rin kahit paano, maiba rin yung mapakinggan nyo. Amen. Mahirap ho yata yun, yung ibang pinaghandaan mo, tapos sa pagtayo mo, iba yung itotok mo. Nakaka-stress din yun. Lalo pa pagutom ka pa. Sus Maria Joseph. May natira pa ba? De, biro lang kayo talaga. Oh. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi, kaya ako nagtatanong, alam nyo kung bakit, nakita ko yung mga choir bumaba. Eh yung mga choir, tawag namin sa mga choir demolition team. Sister Nancy, malayo na, kumakaway pa. Ano? Demolition team. Hindi, joke lang, no? Masanay na kayo sa akin, ganyan talaga ako. Amen. Pag ako nagbiro, lambing lang ho yun. Kasi, yun ho ako eh. Naturalesa ko ho yan. Another thing, God wants you to know, God wants you to know, there is one who will give a sinner pardon. Meron pong isa, tanging isa at nag-iisa na handang magpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Alam niyo ang masakit? Alam niyo ang masakit? Yung ang dami-dami mong ginawang kabutihan, yung minsan ka lang magkamali, ang laging naririnig mo yung pagkakasala mo at hindi yung kabutihan. Tama ba? Ang hirap. Sabi ng Panginoon, how many times do I have to forgive my enemy? Is it 7 times, Lord? Sabi ni Jesus, I'm not saying 7 times, but I'm said 70 times 7. Meaning forgiveness has no limitation. Si Kristo na parito in John 3:17, sinugo ng kanyang ama, hindi para tayo parusahan,
kundi para tayo iligtas mula sa kapahamakan, mula sa kaparusahan. Meron pong handang magpatawad sa atin, kapatid. Kung hindi ka kayang patawarin ng asawa mo, ng mahal mo sa buhay, ng relatives mo, kapatid, ang Diyos kaya ka tinawag. Kahit gaano karami daw ang ating kasalanan, handa tayong patawarin ng Diyos. Kaya kita nyo yung publikan, kahit siya po ay mandadaya, tax collector publikano, pero sino kinalugdan ng Diyos? Yung umamin ng kanyang nagawang kasalanan. Amen. Another thing, brothers and sisters, there is one who wants to bless us. Meron pong isa na nais ho tayong pagpalain. Ito yung gusto ko eh. Minsan di ba ang mahirap yung walang tumutulong sa'yo? Ikaw na lang yung naghahanap buhay, ikaw na lang umintindi. Kaya minsan pag may sakit, ang mahirap yung bawal kang magkasakit. Dahil ang totoo, minsan kahit may sakit ka na, ikaw pa rin ang gumagawa sa bahay. Amen? Mahirap ang magkasakit. Pero sasabihin ko sa inyo, ngayong gabi, meron pong Diyos na nais na pagpalain ka. There is one who bless you, who bless us. Sa totoo lang, meron pong tayong Diyos na kaya tinawag tayo para pagpalain tayo ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, ito po yan. Ako ho'y mula sa wala eh. From nothing to blessing, from nothing to something. Okay, dating, mahirap lang eh. Addict. Nangingupahan na kami, 10 years kami nangupahan ng sister wife ko. Pag nakakakita ko ng bahay, pinipray over ko. Magkaroon ng bahay. Pag kami nakita kong kotse, pinipray over ko magkakaroon ng kotse. Lahat ho yan nangyari. Lahat, yung kotse ko nasa anak ko eh. Yung bahay, tatlong palapag yung bahay ko eh. And actually, meron pang ako sa kondo eh. Amen. Nangyari ho lahat yun. Kasi bakit? Nakita ng Diyos ang kalalagayan ko eh. At merong Diyos na, kaya tayo tinawag, gusto tayong pagpalain. Alam ng Diyos ang kalalagayan natin. God knows our heart. God knows our needs. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Amen? See? Kaya nga, dito ngayong hapon, gabi, kaya tayo tinawag ng Diyos kasi gusto ng Diyos pagpalain tayo ng ating Ano ba yung kanta? Yung na ikaw ay pagpalain kung ikaw ay sasamba. Ano yan? Kanta yan? Hindi pa yun. Pwede rin yun. No? Di ba? Na ikaw ay pagpalain kung ikaw ay sasamba. Di ba? Marami kasing kanta magkakapareho. And the last one, there is one who wants to save you. Ito yung maganda. Meron pong isa at nag-iisa na handa tayong iligtas mula sa kapahamakan, mula sa kasalanan, mula sa kadiliman. That's why He offered Himself for the sake of you, for the assurance of our salvation, and no other than our Lord Jesus. Wala nang iba. Maraming tao gusto tayong ipahamak. Tama ba? Dinadala tayo sa kapahamakan. See that? Pero ang Diyos nagdadala saan? Sa tawag ng kaligtasan. Natutuwa ako sa mga balita ho ngayon. Ang gaganda. Sipin nyo, nang masunog yung DPWH doon sa Quezon City, ang pinagbibintangan si Sarah. Pumunta ba si Sarah doon para magsunog? Nagkaroon ng lindol sa Cebu, si Sarah ang pinagbibintangan. Hindi ko na maintindihan tong mga kalaban ni Sarah na ito. Kaya nga eh. Natutuwa naman ako sa kanila. Lahat na lang. Kawawa naman yung tao, pinagbibintangan lahat. Pati ba naman yung flood control, si Duterte ang may kasalanan? Nakakulong na nga ho yung isa, didimanda pa ng plunder. Hindi ko alam kung matitino o mga siraan na ng bait. Amen? Ba't ko nabanggit ito? Kasi sila, nagbibigyan ng kapahamakan. Tama ba? Pero ang ating Panginoon, gusto niya tayo iligtas at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Hindi ko maintindihan. Kaya minsan ay ako nang manood kasi naaapektuhan ako. 125 million ang gusto nilang ipaliwanag ni Sarah. Yung
confidential fund ni Marcos, 4.2 something billion. Barya lang ho yung kay ano eh. Pero ba't ayaw nilang imbestigahan? Para parehas ang laban. Hindi, baka akala nyo politics tayo, pero ang gusto ko sanang sabihin sa inyo, dinadala tayo sa kapahamakan ng gobyernong ito. Amen? Dinadala ho tayo. At hindi sa kabutihan. Pero merong isa, there is one who save us. That's why, sabi nga ng Panginoon, ilayo mo na sa akin ang saro ng paghihirap nito. Bagaman masunod ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Alam nyo ba kung tinakbuhan ni Jesus yung krus at kamatayan? Wala ho tayong grace of salvation. Nang dahil sa kamatayan na hinirap ni Jesus, nabubuhay tayo sa grasya na ibinigay, the grace of God ng ating Panginoon. Amen? So brothers and sisters, don't forget this coming, ano pala natin, anniversary ha, sa November 7. Hello? Baka naman sabihin ninyo, pupunta ka sa sementeryo, bakit doon ka ba titira? Sa 7 eh, wala, ando doon ka pa rin. Palit ho tayo. Bring on your baon, tsaka all white. Ayun ho, medyo maganda na to, all white. Kahit anong kulay, basta kulay puti. Hindi, sa inyo yun, sa choir nyo yun eh. Kulay puti tayo. O, di ba? Kulay puti. Saan? Sa choir? O, puti. May nagsabi sa akin, Brad, anong kulay? Kahit anong kulay, basta kulay puti. Dirty white? Pwede na rin yun. White naman yun, dirty nga lang. Yellow white, o may white pa rin. Amen. Okay? So yung mga workers, may retreat ho tayo ha, see to it. At magdala na rin kayo, meron tayong t-shirt, magdadala si Sister Jocelyn, pwede na rin kayong bumili sa kanya. Okay? T-shirt kung magkano? Ha? May retreat tayo. Sa Monday, retreat and meeting. Maganda ho ang pag-uusapan natin sa retreat. Mabibless ho kayo. Sa Bolaon ho tayo, 8 to 11. Sige po, magsitayo po ang lahat. Meron po ho kasing gustong magpa-pray over dito. Pipila kayo ng dalawa. Ako na magpi-pray over sa inyo. Kaunti lang naman kayo eh. Bibilisan ko na lang ho. Meron ba kayong langis ho dyan? Yan pala. Yan pala. Ay, sige na. Yan pala, sige. Mamaya na. Taas ang kamay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Taas ang kamay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Tanging ikaw, Jesus, kag-ibig ko sa tuwinan. Pag-ibig mo, O Diyos, ay di nagpapago. Ang awa mo, Jesus, ay di naglalaho. Tanging ikaw, Jesus, Ang aking pag-asa. Tanging ikaw, Jesus, kagapay ko sa tuwina. Pag-ibig ko sa tuwina. Pag-ibig mo, O Diyos, Pag-ibig mo, O Diyos, ay di ay di nagbabago. nagbabago. Ang awa mo Ang awa mo, Jesus, ay di naglalaho. ay di naglalaho. Itaas natin ang pangalan ng Diyos. Itataas kita, sasambahin kita, ang iyong pangalan ay aking aawitan. Itataas kita, sasambahin kita, ang iyong pangalan ay aking aawitan. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Ang aking pag-asa. Tanging ikaw, Tanging ikaw, Jesus,
Kagapay ko sa tuwina, Kagapay ko sa tuwina, pag-ibig mo, O Diyos, pag-ibig mo, O Diyos, ay hindi nagbabago. hindi nagbabago. Ang awa mo Jesus, ay di naglalaho. ay di naglalaho. Itaas natin ang pangalan ng Diyos. Itataas kita, sasambahin kita, ang iyong pangalan, ang iyong pangalan, ay aking aawitan. Itataas kita, sasambahin kita, ang iyong pangalan, ay aking aawitan. Itataas kita, sasambahin kita, ang iyong pangalan ay aking aawitan. Itataas kita, sasambahin kita, ang iyong pangalan ay aking aawitan. Ang iyong pangalan, ang iyong pangalan, ay aking aawitan. ang iyong pangalan, ang iyong pangalan ay aking aawitan. Inadyayahan ko po kayo, pumila. 2 lines. Sige po, ito po ay final blessing. Mapatungan ng kamay. Pag napahiran ka ng langis, napatungan ng kamay, say amen. Ibig sabihin, answered prayer po tayo. Amen? Ayan, aming Diyos, pagpalain mo ang kamay ng iyong mga lingkod upang ang sinuman mapatungan ng kamay, mapahiran ng langis, mapagpala ang kanilang buhay. In Christ alone. Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the grave. He had his victory, let me stand on me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko
Thank you, Brother Ed. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Taas natin yung yung mga bag pitaka, lukbutan, sama-sama natin panalangin kanina kasi prayer request lang. Sa aming sama-samang panalangin, pagpalain mong mga lukbutan, bag pitaka na maging alulod ng pagkapala sa buhay. All religious articles maging kagalingan na may karamdaman. Ang aming kamay upang bawat mapatungan ng kami mapagpalang buhay. Lord, pagpalain mo kami, and we do believe you are the great provider na kaya mag-provide ng masasakyan, ng malang masakyan. Pagpalain mo rin, Lord, yung lahat ng sumuporta dito mula sa mga financial at material. Gayon din lahat ng choirs, band workers, lahat ng mga dumalo, mga baguhan pagpalain, disciples, yung amin pong mga video man, yung amin pong mga instrumentalist pagpalain ganap. Salamat po at lahat ng ito'y aming samot na langin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po yung magpasalamat sa Diyos. Amen. Maraming salamat Give po. thanks to the Lord. Ed. Thank you po. God bless you all po. Maraming salamat po sa lahat. See you all sa October 30, Santo Tomas, Thursday po. With a great